matindi itong mag-amang Bongbong Marcos at Sandro Marcos. Talagang personal na ho yung galit nila kay Vice President Inday Sara Duterte. Mantakin mo, gumamit na po ngayon sila ng buong puwersa ng gobyerno para lamang mapabagsak itong si Vice President Inday Sara Duterte. At ngayon ay bistado itong si Sandro Marcos na nanggagapang na ng perma, double time na daw sa panggagapang para makalikom ng perma para ma-impeach si Vice President Inday Sara Duterte. Ang tanong, magtagumpay ba itong mag-amang ito? Na mga salot sa lipunan, nagpapahirap sa mga Pilipino? Diyos ko. Tingnan natin kung hanggang saan ang kaya nila. Kasi pag sinabi mo pong full force, lahat na po ng ahensya ng gobyerno, sama-sama na po para masira si Vice President Inday Sara. Kahit isa-isahin po natin, ginamit na po nila no? Yung BIR ngayon, ginamit na rin po nila. So ngayon sa impeachment, nakasalang itong NBI. At kamakailan, si Trillanes, lahat na. No? Sama-sama na po sila dito. Pero ang point natin, magtagumpay kaya itong mag-amang mga budlat ang mata na si Sandro at si Bongbong? Sa tingin ko po malayo. Na kahit dinamay po nila yung asawa ni Vice President Inday Sara Duterte, na wala namang kinalaman dyan sa impeachment dahil hindi impeachable officer, aba lalong nagbumirang at lalong na sila po'y nasisira sa kanilang paninira kay Vice President Inday Sara. Hindi ba kayo napapagod, no? Mantakin mo, ilang trilyon na ba ang gastos ninyo para mapabagsak si Inday Sara? Pero hanggang ngayon, nakatayo pa rin. Ulats pa rin ang mga Marcoses, mga budlat ang mata. At pag-usapan rin po natin, pakinggan po natin itong DDS political vlogger na abogado. Siya po pala yung spokesperson ni Mans Carpio. Magandang tanghali po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Wala po tayo sa studio ngayon, kaya chill muna tayo. At Bisdak Historiador, pangalawang YouTube channel ko po, pa-subscribe din po. Okay. Balita po kasi ngayon, nabisto itong si Sandro Marcos, gumagapang na, nagdudouble time na para makakalap ng mga pirma para ma-impeach si Vice President Inday Sara Duterte. Ewan ko lang kung makalikom. Kasi kung ako kongresista, saan ba ako sa 6 na taon o sa 2 taon na lang, mag-isa't kalahating taon? No, dito na ako sa 6 na taon. Malamang hindi makalikom ng perma itong si Sandro Marcos. Kahit na grabe ng aibags itong inayupak na ito sa kakahanap ng perma. At bago po natin umpisa niyan, pakinggan po muna natin ang spokesperson ni Mans Carpio, na isang DDS vlogger at abogado rin po ito. Narito po, pakinggan natin. Yung sa impeachment hearing sa House Committee on Justice, pinasabi na ni Congresswoman Luistro Opo, yes po. ang records sa AMLA. Tama ba? Bank records, BIR records. Records body ITR, income tax returns ni Attorney Mans Carpio. Yes. Is it even bank records ba? Di ba? Or something bank like that? records It's under AMLA na, right? AMLA and bank records, if I'm not mistaken. Well, AMLA got the records from the banks. The banks report to AMLA yung mga AMLA. suspicious transactions, corporate Right. transactions, yes. Right. So it's AMLA's records are actually bank records. In a sense, In a sense, but though we do not know because wala naman kayong kopya. opo, that is correct. Alam niyo itong due process dito na ikaw, Congresswoman Luistro, talaga hindi ka na nadadala. Ito na naman tayo sa due process Paano tayo magka-due process sa ilang mga
ang inabla ay walang kopya. Walang kopya Exactly. ng kung ano-anong pinagsampinan nyo dyan. Basta na lang kayo clarificatory question sa mga government agencies na wala namang kopya si VP Sara niyan. Wala rin kopya si Attorney Man Scarpio. Alam nyo, ang due process fairness po every step of the way. Yan po ang sinasabi natin na itong impeachment part 2 ng House of Representatives ay ayan na naman, sa totoo lang ay wala na namang fairness. So anong ginawa ng House Committee, Attorney Abayon? Well, they Stop muna tayo dun, no? Tama talaga yung pati si Vice President Inday Sara Duterte wala rin palang kopya, no, yung mga pinagsasabi nila diyan sa impeachment court. Itong si Man Scarpio wala rin pong kopya. So dito ay maliwanag na ito ay markabahala na lang ba si Luistro. Yan naman kasi ang utos ni Bongbong Marcos. O sa akin lang naman si Inday Sara, wala namang silang pakialam diyan sa due process, sa batas, wala silang pakialam. Basta yun ang inutos, yan ang inutos ni Sandro Budlat ang mata, na panay singhot din ng usok pala ito. Sumunod na lang sila siguro, no? Pero alam nila yan na may nilabag sila. Kaso nga lang, ito, mga uto-uto lang naman itong mga kongresistang ito. At sunod-sunuran naman to kay Sandro at kay Bongbong Marcos. Kaya guna lang sila. Kahit walang alam itong si Marcos sa batas, sumusunod sila. Mantakin mo, abogado ho. Kaysa maniwala ka dito sa utos ng hindi man lang nakapagtapos ng college, kolehiyo. Di ba sabi po niya ni Tatay Digong? Tuloy natin. disclosed what appears to be AMLAC transaction records of Attorney Man Scarpio, which is in violation po of Section 8A of the Anti-Money Laundering Act itself as amended. Ano mo nga kami, explain ng Tinagalog, ha? Sige, Binisaya ano ka, ba ma'am. itong Ganahan ka. Binasaya? Bisaya kasi kami. So, ano itong AMLA na provision ng batas? So yung Section 8A of Anti-Money Laundering Act as amended, very clear po yung batas doon. In the simplest way, kung mabasa po niyo yung provision, absolute confidentiality. Even after the Secretariat or the AMLAC employees leave office, they are not allowed to disclose information that they received during their time of office. Yan, attorney, pakibasa mo nga yung Section 8A na yan. Sige po, Section 8A, Information Security and Confidentiality. The AMLAC and its Secretariat shall securely protect information received or processed and shall not reveal in any manner any information known to them by reason of their office. And then wala na pong exceptions yan, even in the latter provisions or latter parts of the law. Shall Wala not po. in any manner. Di ba? Hindi pwedeng i-chismis, hindi pwedeng i-email, hindi pwedeng i-post, hindi pwedeng ipa-interview na magdi-disclose in any manner. Di ba? Dito sila Pero ang nadali. sinasabi ng House Committee on Justice, Stop muna. Dito sila nadali sa AMLA, Anti-Money Laundering Act. Talagang bawal po yan in any manner, kahit anong gagawin po ninyo yan. Ang tanging makapag-palabas lang talaga dyan ay yung korte, so yung impeachment court, no? Kailangan may consent din dyan sa, siyempre, yung bank account holders. Kaso ang problema, inisip nila na sila po yung impeachment court. Kaya bira na ng bira, pasiwalat sila ng siwalat, pero technical sila dyan. Luistro, na exception daw yung Ito na impeachment, attorney. Paki-explain mo nga yan. So, yan yung position nila, but with all due respect to them, we do not agree because number one, yung cause of action po namin is not the Bank Secrecy Law itself. It's the AMLA itself, Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Law, and then the Data Privacy Act kasi may mga penal provisions po yun. Yan yung habla ni Attorney Man Scarpio. Yes, opo. Doon sa Fiscal's Office. So, prohibited po kasi mag-release ng AMLA records. So, since they released it, They're liable. may liability po yun under the Wala ba silang Anti-Money liability Laundering sa ombudsman? I mean, criminal action lang ang pinahal nyo. And it's also, si Attorney Man Scarpio is a private individual. Hindi siya nakaupo sa gobyerno. So, napakalaking problema ang kinakaharap ngayon actually ng HOR o si Congresswoman Dahil sa Luistro. confidentiality Yes. of bank records. Bakit kaya inaano nila, attorney nila Bayon, na yung si Luistro ay
Kasi lagi niya nilang sinasabi dyan na exception daw yung impeachment na yan. Sige ma'am, since you asked, discuss ko na din basics of the impeachment if you don't mind. Oh, we have the Sige. time. Yeah. Sige po. So yung impeachment process kasi, that's a two-stage process. Initiation and the impeachment trial proper. So when we say initiation, that's exclusively given to the House of Representatives. Wala po tayong question doon. Pero as to the trial proper itself, that is solely given naman to the Senate Impeachment Trial Court. So currently, we are in the initiation stage pa lang po. And as explained by the House of Representatives themselves, it is akin daw to a preliminary investigation. So pag preliminary investigation po, in a regular preliminary investigation, wala pong power like that of a regular court ang body na yon. No. Therefore, they cannot use it as part of the exception dun sa banking secrecy or AMLAC laws. Kasi they are not allowed to conduct a trial there. Yes. The Constitution states that the trials shall be the sole power of the Senate. Yes. Diyan rin po dali itong mga kongresista. Ina-assume kasi nila na kung merong impeachment hearing, kung ano ang kapangyarihan ng Senado, yun na rin yung kapangyarihan nila. Malaking pagkakamali. Kasi sila ay preliminary investigation lamang, hindi ho po pwede na magsubpina sila ng anumang mga bank records. At bawal nga ho sila magkaroon ng trial dyan. Dahil ang pwede lang mag-trial ay ang Senado, pabalik-balik na po yan, yung impeachment court eh. Kaso nga lang, nagfe-feeling korte itong mga buhaya dyan sa Kongreso, lalo na itong si Gerbel Luistro na may utang kay Vice President Inday Sara Duterte. Kasabwat itong sila Shell Jokno, Laila de Lima at saka Percy Sidanya. Kaya nga itong mga taong ito, kasama nga ho ito sa sinampahan ng kaso ni Mans Carpio. At ang kasong isinampa, 3 po yun, Data Privacy Act, paglabag ng Anti-Money Laundering Act at saka Bank Secrecy Law. Sa pool sila doon. Ina-assume nila na sila daw ay may makapangyarihan magsubpina. Pinagbabawal nga po yun dahil ito ay ang pinag-usapan ay impeachment. So yung impeachment, ang tanging makapagsubpina lang ng kung ano-ano ay yung alam na natin ang Senado Impeachment Court. Tuloy, Attorney Rowena Guanzon. Plus, yung clear lang din po sa jurisprudence natin, the only precedent we have is the late Chief Justice Corona's impeachment. Tama. So, na-disclose nun yung bank records niya sa Senate Impeachment Court, hindi Correct. sa HOR level. Correct. So, from there, makita na natin yung difference talaga ng two phases of the impeachment process. So, dito, this is only for determination of probable cause, which is a very low evidentiary requirement. So, yung mga very specific details, that should not have been disclosed. Dapat doon na yun na discuss sa Senate para mapagbangga talaga at talagang ma-cross-examine. Paano pala nila, anong ginawa nilang reason kung bakit nila sinabpina yung AMLAC records at mga ITR ni Mans Carpio, Attorney Carpio? I think I'll refrain from answering, ma'am, kasi I'll be defending them in a way. Okay, ako na lang ha. Kasi yan kasi si Trillanes kasi Yan, banatan mo lang si Trillanes. mayroon siyang affidavit. Di ba nakita nyo doon, nag-appear siya doon. Na sinabi niya may mga transactions daw si Attorney Mans Carpio na ganito, ganyan. Kaya, ginawang rason yon na ni Kong Luistro na ipasabpina yung AMLAC. Correct. Yung AMLAC is not, according to the law, shall not reveal in any manner. Di ba? Correct. In any manner shall not reveal. Walang exception doon. Kahit doon sa ibaba ng batas, walang exception doon. Ayan, Australianis, katabi ni Ombudsman Boying Remulla. Pag Asong napakulong mo, Ombudsman Remulla, si Martin Romualdez, kakampanya ko, Remulla for President! Boying, pero Boying hindi si John Beck. Yeah. Boying Remulla. Yan ang reason why Umayos ka, Attorney Rowena Guanzon ha. Pag yan napakulong ni Boying si Tambaloslos, pag tumakbong president yan, ako, baka iboto mo ha. I-Duterte tayo. Oh. ginawa nilang reason yan na ipasabpina nila yung AMLAC. Pero, again, may nag-object dyan ng mga congressman. And I agree.
Eh bakit naman wala yan sa complaint, yung affidavit na yan ni Trillanes? Ngayon lang yan, tumuhaw ba? Kung sabi sa Ilonggo pa, tumuhaw. Bigla ka lang sumulpot yan. Tapos hindi naman yan part ng complaint. Hindi ba kaya nga nag-o-object si Vice Chair ng committee, Congresswoman Jennifer Lagbay, na we should not add to the complaint. And the committee should not, subpoena documents to add to the records. Yan din ang sinabi ni Congressman, Batikan na din yun at practicing lawyer, Congressman Rufus Rodriguez ng Cagayan de Oro, at ni Congressman Garbin. Pero siyempre, alam niyo naman si Congresswoman Luistro, may AX dahil kay Speaker, may TAX dahil sa Speaker. May TAX. Eh wala. Talagang, wala lang. Strike out pa yung manifestation ni Kong Paulo Marcoleta. It was really an objection. Strike out pa from the records. Grabe, oh. At Ayun saka- lang ako nakakita. Kapwa mo, Congressman, isa strike out pa from the records. Yan ang Abusado problema ang sa Luistro, due eh. process ni Congresswoman Luistro. At saka, Mama Bing, may nakita ako dong isang butas dun sa nilabas ng AMLA. Yung sinasabi ng conjugal na pagmamayari or joint account ng mag-asawang Carpio and Duterte, no? Kasi meron dun silang isinama na from 2006 and 2007. 2005 I don't know kung ano. Nakita ko yon na hindi pa naman kasal si VP Sara at saka si Mans Carpio. Doon pa lang, makikita na po natin na talaga naman, ang gusto lang talagang gawin ng House of Representatives dyan ngayon sa hearing ng impeachment is talaga namang sirain lang ang kanilang kredibilidad at integridad at Makasakali. layunin nilang makasira. Sa totoo lang. Totoo Yun lang, ang naman gusto lang talaga. nila, bumaba sa survey si VP Sara para may chance sila sa 2028. exactly. Yan talaga ang purpose dyan ng House Committee na yan. Dahil kung tutuusin, ang kailangan mo naman to impeach, 16 votes sa Senado. Wala naman kayong 16 votes. Yeah. Wala talaga. 15 lang kayo, minus 1 pa kayo kay JBRC to. Alam mo, mahirap yung mga re-electionist na senador. Pag bumoto po kayo pabor sa impeachment dyan, baka hindi kayo manalo. Di ba? Malabo. Baka lang. Ako naman, hindi ko naman sinasabing for certain. Pero syempre, magagalit po yung mga taong ayaw sa impeachment. Tsaka, bakit pa po ba tayo nag-i-impeachment? Daming Hanggang ngayon, problema, may fuel crisis pa, may inflation pa, may unemployment pa. At kaka-jumping jacks ni Bongbong Marcos ay hindi pa rin natatanggal ang VAT at excise tax. Bakit pa tayo nag-i-impeachment sa dami ng problema? Sayang lang po sinasweldo ng mga mamamayan sa inyo. Sayang yung pinapasahod sa kanila. Alam mo yung yung sinabi ni Kati Binag, nakomento ko na rin yun dito eh. Sabi ko, kung 20 years yung tiningnan na accounts ng House of Representatives sa mag-asawang Duterte at Carpio, si Inday Sara kasi 2005, kagagraduate lang. So sinama rin po nila ni Trillanes yan. So anong basis nun? Si Mans Carpio, mag-asawa na ba sila noong 2005? Ganun na ba katindi yung kabubuhan ng mga buhaya? Ito rin po yung hindi nakita ng taong bayan dito ha. May naniniwala, alam na natin yung mga naniniwala kay Trillanes, yung mga siraulong bubonistang tanganista ni Baki. Sabi nga ni Idol Robin Padilla sabi ni Idol tinanggihan daw kasi yan ni Digong na maging vice presidente noong 2016. Kung ano man yung mga pinanggagawa niya, baka siguro masama yung loob niya. Actually, yun nga rin yung una naming matagal na kasi naming nire-rebat itong si Trillanes. Noon pa yan Nung tinanggihan ni Tatay Digong na magiging vice presidente niya noong 2016, doon na nagumpisang kalbaryo ng hinayopak na asong kalderong kanin. Hindi siya pinili Mas pinili ni Tatay Digong si Alan Peter Cayetano. Malala po natin yung 2016, 2015, ganon. Grabe yung paninira nila dyan kay ni Trillanes kay Binay, At tinira rin nila si Bongbong Marcos. So akala siguro kasi ni Trillanes,
ay kukunin siya ni Tatay Digong. Pero nagkamali si Trillanes dahil tinanggihan po siya ni Tatay Digong. Tuloy natin si Attorney Rowena Guanzon. Inyo. Ngayon, ang tanong dyan, bakit kaya, Attorney Abayon, ginagamit nilang exception yung impeachment na pwede daw yan dyan sa House Committee? Baka naman yung impeachment, ay exception po yan doon sa isang batas, hindi po doon sa AMLA. Kasi sa AMLA na batas, shall not reveal in any manner. So yung ginagamit nila mainly, well, from our observations, it appears yung sa mga press statements nila na they are commingling bank secrecy and the AMLA law. So because may exemption daw dun impeachment sa bank secrecy, therefore it carries over to AMLA. Pero yung position namin, hindi yun covered automatically because they are, number one, separate laws with different provisions. Number two, Separate functions. separate Exactly. functions and purposes. At sinabi naman sa Supreme Court decisions na even so, even if you claim such an exception, dapat you follow the procedural requirements. Correct. Bakit yung bank secrecy, hindi ba dapat may court order yan? Correct. Oo. Mother, diba? may babasahin lang ako, okay? Gagamitan ko ng Cathy. salamin. Ang hirap kasama ang mga abogado. Oo. Di ba? Meron kasi sa RA 9160 o Anti-Money Laundering Act ang special function na may manifest partiality, halatang pagkiling, evident bad faith, halatang masamang hangarin, o gross and Kala ko masamang hangin. or gross and excusable negligence, sobrang kababayan na walang excuse. Sa kasong ito, sa pamamagitan ng impeachment investigation, maaaring magdulot sila ng pinsala sa pribadong tao, which is what's happening now with Attorney Attorney Mans Mans Carpio. Private citizen. Yes. Yun. Kapag may bad faith at abuse kasi, Mama Bing, ito ay corrupt practice na may criminal liability. Sa 319, Yes. sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. If I may add, Oh, go ahead, Yeah. attorney. Aside from that, sa Anti-Money Laundering Act itself, may penal provisions. May fine and then may imprisonment din. Yes, exactly. Merong 8 to 10 years ba? Then minimum something like 3 that. to 8 years Okay. yung penalty, imprisonment. Yeah. That's my So, fine. pwedeng later, pwede silang Pwede kasuhan silang- ni Attorney Mans Carpio dyan. At pwede rin magkaroon ng perpetual disqualification. Yes, that's no correct. ba? Yun yung isang problema nila. Masyado kasi ho kayong confident. Kasi ay nakakalimutan nyo, okay, fine. Okay, walang masamang ilabas ang sinasabi nyong katotohanan, pero wag tayo magbali ng batas. Pero ang gusto ko doon yung BIR, attorney. Kasi kinampinan na BIR doon sa mga income tax records ni Attorney Mans Carpio at ni VP Sara, nagdala ng box. O dalawang box ba yun? Pero sabi niya, I cannot open that. Yes. Di ba ang cute? Oh, sabi niyo, daling ko dito. Dinala ko po para hindi niyo ako i-contempt. Pero I cannot open that. Because sabi niya, that's covered by, what do you call this? Confidential. Confidentiality rule. Sabi nung taga-BIR. Buti pa itong mga BIR, no? Huwag niyo na ilabas yung income tax return ko kasi pumapatak ko ang dugo ko doon habang magbabayad ng tax niyo dito sa BBM administration. Ganyan. Kinukurakot. Pero believe ako sa inyo na hindi nyo binuksan yung kahon. Kwarta o kahon? Sabi ng BIR, kahon, pero hindi ko bubuksan. Pero wag din magpakampante ngayon, Attorney Rowena Guanzon, kasi ang BIR ngayon, ito na naman yung ginamit ni Bongbong Marcos na para sa paninira kay Vice President Inday Sara Duterte. Mamaya, ipi-flip po natin dahil nung pag-akala natin itong BIR ay patas, pero hindi Nautusan ito ni Palaka, nautusan ito ni Sandro, nautusan ito ni Bongbong Marcos. Alam mo, mga pamilyang Marcos, yung ginawa ho ninyo sa mga Duterte, babalik yan sa inyo, malapit na, konting tiis na lang. Tuloy Dahil may confidentiality yan. Yes. Yan po mga kababayan, ang problema sa ating ilang mambabatas dyan, na sila ang gumagawa ng batas, sila rin yung parang hindi nila naintindihan ang batas. Correct. At baliwala lang sa kanila kung nababali nila ang batas. Pero mag-ingat po kayo. Dahil ang prescription period po niyan ay matagal. Pwede po kayong kasuhan na hindi na kayo congressman. That's true. Correct. Yeah. Sana po, mag-ingat din naman kayo at sana maging matapat kayo sa inyong sinumpaan na kayo ay mag-obey all the laws
and authorities of the Republic of the Philippines. Di ba, attorney? Yes. Gusto ko yung na sinabi ni Attorney Rowena Guanzon na matagal yung parang expiration ba nun? Yung prescription. Tama ba? Pag hindi na kongresista, itong si Luistro, si Danya, Jokno, Laila de Lima, lahat yung mga kongresista na yan sa Committee on Justice, Chua, babalikan kayo niyan. Pwede kayong makasuhan uli at pwede kayong makulong at pwede kayong mabaon sa bilangguan. Dapat yan, dapat talaga pagkatapos ng kahit ngayon, kinasuhan naman na ho sila no? Kinasuhan naman po sila itong mga kongresista, di ba? Hinabla na po ni Mans Carpio. Managot sila dyan. Wala naman silang immunity dyan, no? Sa kasong iyan. I think mayroon silang immunity sa cyber libel. Hindi sila pwedeng kasuhan ng cyber libel. Pero sa mga criminal case, durog kayo dyan. Tuloy. Oo. That is correct. Attorney, palagay mo, anong gagawin nila doon sa ITR? Bubuksan talaga nila yun? Well, I'll just speak from my experience lang as a former congressman. Usually, pag mga ganyan po, papagbotohan yan ng committee. So, I'm assuming they will do the same tomorrow to decide whether or not to open the box. Ano kaya boto ni Abante dyan? Kasi lagi ko binabantayan yan si Abante ba yun? Abante. Si Pastor? Pastor Abante Atras. Atras. Ganyan. Sa Bante? yan ang binabantayan ko kung ano yung niya yung boto niya dyan. Kasi he feels very strongly about it. Yung mga ganyan ba? Kahit di siya abogado, he feels strongly about it. Pero ako naman, ang ganda naman ang nakita ko dyan na kahit tatlo lang, may naninindigan naman, apat. Kung Paulo Marcoleta, kung Jennifer Lagbay, kung Garbin, and kung Rufus Rodriguez. Meron pang isa. Si Suntay. Congressman Erice, di ba? Saka si Suntay. Tumututol din. Suntay Kahit din. na hindi sila member ba ng House Congressman pala din dati itong si Neil ba ito, vlogger. Dating kongresista rin pala yun. Sabi niya, former congressman. Ako sa akin wala ka po kayong aasahan dyan, Ma'am Rowena Guanzon, pagka Pastor Abante. Pastor Abante sigurado na yan boboto para buksan yung ITR. Sila Noel Luistro, Laila de Lima, wala kayong aasahan yan. Si Danya, hindi patas yung proceedings dan. Itong si Luistro, lahat-lahat hindi patas. Kasi yung mga yan, ay lahat ay kontra sa mga Duterte. Dapat nga nag-inhibit itong mga animal Itong sila ni Sidanya, sila ni Chel Jokno, Laila de Lima, dapat nag-inhibit ang mga animal dahil may bias po sila. Sa tingin nyo ba, anong stand nila? Ilang mga Abante? Ang stand nila impeach si Inday Sara. Ang stand nila, gagawin si Inday Sara, buksan yung ITR na yun. Yun yung stand nila. Wala kayong asahan na magiging patas itong mga buhayang ito. Kaya ngayon, 'di ba, mayroong hearing ngayon, automatic na 'yan. Magbobotohan sila sa plenaryo, automatic na 'yan. Wala kayong aasahan sa kanila. Sa tingin niyo hindi sila boboto para hindi ma-impeach si Inday Sara? Boboto sila para ma-impeach si Inday Sara. Yan yung tinatawag na bias dito pa lang. Walang kwentang proseso. Si Redon, ano maasahan mo doon kay Redon? Galit na galit nga. Gusto nga daw magiganti kay Vice President Inday Sara. Dahil nga tinanggal siya sa panahon ni Tatay Digong. Binigyan kayo ng pagkakataon ng magkaroon ng posisyon sa gobyerno. Inaboso po ninyo. Kaya ang impeachment ngayon labang kay Inday Sara, puro sarswela lamang. At hindi po ito kapanipaniwala at walang patas po ito na pagtingin. Dahil yung mga kongresistang naririnig mo, lahat dyan sa plenaryo ay gustong ma-impeach si Inday Sara. Dapat nga hindi na sila nagkaroon ng mini-hearing Kasi nga ito ay talagang trial by publicity, demolition job, paninira lang, black propaganda. Nagbutuhan na nga dapat sa plenaryo. Nagpatawag pa sila ng BIR. Tapos sasabihin ng BIR, huwag niyong buksan yung ITR. Pero siguro sinita sila ni Sandro dito at ni Bongbong Marcos at ni Lisa. Siguro nagsabi, bakit sinita nyo na hindi buksan? Dapat pinabuksan ho ninyo.
Kaya ngayon, pinagalaw ngayon ni Bongbong Marcos ang BIR. Alam niyo po ba kung anong gustong mangyari ng BIR? Lahat po ng kung anong merong negosyo, si Mans Carpio, Vice President Inday Sara Duterte, ipapa-audit, no? Ito na naman tayo ngayon. Gumalaw ngayon ang BIR, no? Mukhang yung panindigan nila nakarang impeachment hearing ay sarswela lang yun. Wala silang magagawa dahil inutusan na po sila ni Bongbong Marcos. Sabi ko nga sa inyo, full force na po ang ginamit ng Marcos admin para bumagsak si Inday Sara. Ang problema, hindi kaya. O pakinggan po natin itong balitang ito, narito. Ipinagutos ng Bureau of Internal Revenue na magsagawa ng tax audit kay Vice President Sara Duterte, kanyang asawang si Attorney Manasseh Scalpio, at sa siyam nilang mga negosyo. Naglabas na po ang BIR ng mga letter of authority para isagawa ang mga tax audit. Ayon sa BIR, nakita nila na may probable cause para sa formal audit investigations na mag-asawa. Inatasan na nila ang kanilang revenue officer na suriin ang books of accounts at iba pang accounting records ng mag-asawa. Layon daw nito na makolekta ang mga tamang buwis para sa gobyerno. Tiniyak naman nilang igagalang ang karapatan ng mag-asawa. Susundin daw ang mga alituntunin ng kanilang Run After Tax Evaders or RATE program na pangunahing programa ng BIR laban sa tax evasion at tax fraud. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ni Vice President Duterte at Attorney Carpio. Ang tindi ng gobyernong Marcos, anak ng kagawang lahat na talaga, no? Pinapagalaw, no? BIR, i-audit daw. Anak ng kamote. Alam niyo po ba kung sino yung dapat na i-audit ninyo? Si Bongbong Marcos, Sandro Marcos, Lisa Marcos Araneta, putang ina yung mga ito. Dahil sila ang mga kawatan sa gobyerno. Bakit si Inday Sara? Yung bilyon-bilyon, Sandro, yung Marlica Investment Scam, anak ka ng kagwang ka. 250 billion, nasa na yun? Baki, nasa na yun? Alam ko yung opisina ng Marlica Investment Scam na yan, nasa kay Lisa Marcos building. Ngayon, nandyan sa Makati, di ba? Sa Global City yata yan. Tagig pala, Tagig, Global City. Ilabas nyo yan. Nasa na yung pera? Kayo dapat yung i-audit, yung putang inang Marlica Investment Scam. Pati yung opisina ni Bongbong Marcos, pati itong budlat ng mata na si Sandro, ito dapat yung i-audit. Bakit ngayon lang kayo nag-audit sa mga negosyo ni Mans Carpio? Anong purpose nyo? Kasi nga, gusto ninyong masira si Inday Sara. Alam mo, takot na takot tong mga animal. Hindi lumalaban ng patas eh. Mas maniwala pa siguro ako na i-audit ninyo yung mga buhayang mga kawatan na nadelibera ng mali-malitang pera. I-lifestyle check, pati ikaw, Sandro, i-lifestyle check ka. Kasi pupunta ka ng Singapore, anak ka ng kagwang, nagwawalwal ka lang. Ito dapat itong mga inu-audit ng BIR. Kahit gamitin pa ninyo yung BIR, kung wala naman kayong makita dyan, useless din. Pero ngayon, sa inyo pa ngayon. Pero time will come na talagang kakasdiguhin po kayo ng maraming Pilipino. Pagdating ng 2028, paniguradong babagsak kayong lahat. Alam mo, gusto kong makitang makulong itong si Sandro Marcos, makulong itong si Bongbong Marcos, Liza Marcos, itong tropang kawatan. Na hanggang ngayon, putang ina ninyo yung pera ng bayan, saan ninyo pinagdadala? Saan nyo dinideliver? O ito, speaking of Sandro Marcos, budlat ang mata. Ito, gumagapang, double time na ang panggagapang sa mga kongresista. Putang ina, mga siraulong mga kongresista, no? Paluko kayo dito sa budlat ang mata. Diyos ko, manindigan kayo para sa bayan. Ito, bistado po si Sandro Marcos ng Bilyonaryo News Channel. Na di umano'y double time na po itong budlat na mata na anak ni Bongbong sa pangangalap ng perma. Kasi ulats, wala silang nakikitang sumusuporta eh. Narito. Tila naghahanda na rin si House Majority Leader Sandro Marcos sa pagsalang ng impeachment case ni VP Sara sa plenaryo. Ayon po sa aming source, nagtatawag na ng mga kongresista ang presidential son para mag-head count. Ilalabas na rin umano ang proyekto ng mga mambabatas na Ito na. nakalista bilang
for Later Release o FLR. Nakakalat daw ang mga proyektong ito sa mga ahensya tulad ng Department of Agriculture, DepEd at DOH. Posibleng sa May 4 hanggang 11, isalang sa plenaryo ang magiging report ng House Justice Committee tungkol sa impeachment case ng Vice. Tutang ina, Sandro. For a liter release daw. Yun ang ginagamit ngayon ni Sandro. Alam ko talaga yung nakarang impeachment, si Sandro rin yung kumana dyan. Itong si sa Tambaloslos, nagiging sidekick lang yan ni Sandro. Siyempre, tumulong na rin si Tambaloslos, pero ang utak niyan, kung papaano makalikom ng perma, si Sandro, yun yung ideya niya. Sabi nga ni Toby Chanko, ang kapalit yan for later release. Pero hindi alam ni Toby Chanko na mukhang ang utak ng lahat ng for later release na proyekto. Si Sandro, ito ginamit din ngayon for later release na project. Pipirma ka, so ilang bilyon yun. Bawat proyekto, putay na, ma-flood control na naman, 2.0. Naalala po ninyo, ito yung dahilan sa flood control na nagiging ghost project lahat dahil ito po yung pambayad ni Sandro ng Marcos sa mga pumirma. Kaya ngayong iba dyan, pumirma lang akala daw merienda for later release. 150 million plus for later release na proyekto. Siyem Onyo, Bongbong Marcos, Sandro Marcos. Putang ina, lumabang kayo ng patas. Itong mga taong ito, hindi dapat ito pinapatawad ng taong bayan. Itong mga politikong ito, maraming matutuwa pag nakulong ito sa bilangguan, tabulok sa bilangguan. Wala rin na naman yan. Flood control na naman yan, panigurado. Ito na naman yung pangalawang wave ng pangungurakot ng gobyernong Marcos for later release na naman. Kasi nga, wala naman talagang pipirma dyan sa impeachment kung wala silang mapala. Simple lang naman, akong congressman ako, representative ako. Bakit ako dyan pipirma? Wala akong interest dyan. Ano bang makukuha ko dyan pag ipipirma ako? Pag ma-impeach ba si Inday Sara, ano bang mangyayari sa akin? Siyempre, inaalok nila ngayon, may mga bargain yan. Baka 200 million na bawat pirma, o may increase na. Tapos, for later release, pangungurakot na naman. O ito for later release. Mas maganda makukuha mo. Ngayon, hindi na uso ang akap Tupad, AX, wala na. Nabisto na sila dyan. Noon, ginamit nila yan, no? Yung mga MMM, 7 million, nabisto ni Magalong. Pero ito na naman, nagbabadyang, meron na namang nakakatakot na pangungurakot sa kaban ng bayan. Gamit na naman ito ng mga buhaya for later release. Ngayon, sasabihin mo ngayon, Tambaloslos, na wala kang kinalaman sa korupsyon. For later release, sa inyo nang gagaling yan. Dahil kayo ang nagmaniobra ng pondo, nagdi-distribute. So, panigurado. Gaguhin na naman tayo. Ang problema nga, meron bang sasalsal sa gustong mangyari ni Sandro Marcos? Siguro, yung mga kongresistang patapon na ang political career, kakagat yan. Yung tipong alam nila, pagdating ng 2028, wala nang boboto sa kanila, kakagat yan. Pera-pera lang. Kung gano'n naman kalaking pera, kasi ganito kasi yung instinct din ng mga ibang mga kongresista O sige, peperma kami dyan. No? Sa impeachment na yan hindi rin naman umubra binoboto rin naman kami ng taong bayan Bakit kami binoboto? Ito yung pondo ko. Yung nakukuha ko dito sa mga Marcos, na busal sa akin, na pumirma ako sa impeachment labang kay Inday Sara, ito rin yung gagamitin ko para pambili ng boto at panalo pa ako, may tubo pa ako. Ito yung nangyayari kay Naabante. Diba, Pastor Atras? At saka kay Chua Valeriano. Nagiging kongresista pa rin. Pati nga si George Garcia, nasampal pa ito ng hinayupak ng malita Kaya nga, talo na si Abante, nanalo pang animal putang ng pastor na to kumapit pa, no? Yan ang nangyayari, no? Pero titingnan po natin kasi iba naman ang sitwasyon ngayon sa noon. Noon, mga ilang taon pa lang, di ba? Last year, so 3 years, no? 3 years bago mag-eleksyon. Pero ito,
Next year, filing of candidacy na next year eh. 1 year na lang, filing of candidacy, mag-e-election na. So, malamang mag-isip-isip din yung mga kongresista, tika. Election na, baka madali ako dito. Pag nanalo si Inday Sara, dali tayo. Pag hindi natin ito napuruhan, oo, ma-impeach natin dito sa Kongreso. Pero pagdating sa Senado, mahirapan tayo, doon ang conviction eh. Doon ang huling husga kung mai-impeach ba si Inday Sara. Eh kung madadali na naman kayo sa Supreme Court, maraming petition ngayon sa Supreme Court dahil sa pinanggagawang walang tamang proseso, hindi mamumroblema kayo. Wala, sabi nga ni Atty. Rowena Guanzon, wala kayong numero sa Senado. Walang buboto dyan na ma-impeach si Inday Sara. Wala kayong pwedeng maasahan dyan. Didali. So kung hindi ma-impeach si Inday Sara, ang consequences dito na mga kongresista, lahat kayo makukulong. Tandaan nyo po yun. Lahat ng pipirma, kulong kayo. Napaka-imposible naman talaga pag hindi ito ipakulong ni Inday Sara. Lalo na to si Sandro, budlat ang mata, Bongbong Marcos, pati ikaw BIR, pati yung AMLA, no? Na nagpagamit, anak ng kagwang itong si Boy Nabintura o si Oink Oink, tingog party list, ayan, mga kaliwang grupo, maganda na kayo pagdating ng 2028. Hindi nyo kaya, ulats pa rin kayo kahit gamit na po ng pamilyang Marcos, mag-amang Bongbong at mag-amang Sandro, yung buong puwersa ng gobyerno. Ngayon, NBI na naman ngayon ang sumalang dyan sa impeachment. Wala. Pag hindi nyo kayang patumbahin at pabagsakin si Inday Sara, mangunguyot talaga kayo. Ito na siguro yung huling hura ninyo. Kasi kung next year meron namang impeachment, wala nang maniniwala sa inyo. Panigurado, ang taong bayan magagalit sa inyo at husgahan kayo. Baka mabato pa kayo ng sibuyas at kamatis or itlog na bugok pag nakita kayo. Kasi panay kayo impeachment, samantala ang taong bayan, hirap na ngayon. Dahil sa pangungurakot ninyo, ekonomiya, bagsak, mantakin mo yung piso kontra dolyar, 61. Puta, mag-62 na. Pag magiging 70 ang palitan ng piso kontra dolyar, hindi na po yan bababa sa normal. Panigurado, bagsak ang ekonomiya. Pero tingnan natin, kung gaano ba kalakas itong budlat ng mata na si Sandro na makalikom ng mga perma laban kay Vice President Inday Sara. Pag hindi nyo magawa yan, kahit maglupasay kayo, magbumirang sa inyong lahat at babalikan kayo sa tamang panahon. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di
ilog mo, may pag-asa.